Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, inshallah, so natalakay na natin yung mga salah. Pero may natitira pang mga uri ng salah dito sa Kitabus Salah. Yung Salatul Idain, yung Salatul Istisqa, Salatul Janazah, marami pa. Bago tayo pumunta ng zakah, inshallah. Pagkatapos sa zakah, syempre yung hajj, jihad, nikah, marami pa. Inshallah na matatalakay. Sa Salatul Eid, daanan na lang natin ito ng mabilisan ngayon para ma-review, inshallah. So, Al-Babu Thani Ashar, Chapter 12 ng Kitabus Salah fi Salatil Idain. Wal idanu huma al-Idul Adha wa Idul Fitr. Ang dalawang Eid na tinutukoy, ito lang dalawang ito ang holiday ng mga Muslim. Ang Idul Adha at ang Idul Fitr. Wa kilahuma lahu munasabatun syar'iyyah. At ang dalawang ito ay parehong merong isinabatas na okasyon o panahon kung kailan ito ginagawa. Fa'idul Fitri bimunasabati intiha'il muslimina min siyami syahri Ramadan. Ang Idul Fitr ay sa pagtatapos ng pag-aayuno ng mga Muslim sa buwan ng Ramadan, at ang Idul Fitr nangyayari sa unang araw ng Shawwal. Wala adha bimunasabati ikhtitam ashri Dhul-Hijjah. Ang Idul Adha ay sa pagtatapos ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ibig sabihin, ang Idul Adha magaganap sa pang-10 araw ng Dhul-Hijjah. Ang Idul Fitr sa unang araw ng Shawwal, ang Idul Adha sa ika-10 araw ng Dhul-Hijjah. Wasummiya idan li'annahu yaudu. Tinawag itong Eid dahil ito ay bumabalik. Ada, bumalik siya. Yaudu, bumabalik siya. Sa yaudu, babalik siya. So yan, idan. Ada yaudu, idan. Liannahu yaudu wa yatakarraru fi waqtihi. Ito ay bumabalik at nauulit-ulit sa oras nito. Yun ang Eid. Kaya namang pagdiriwang na inuulit-ulit sa oras o panahon nito, yun ay Eid. At anumang Eid, liban sa Idul Adha at Idul Fitr ay bid'ah. Ito man ay wedding anniversary, death anniversary, foundation day, Independence Day, o kung ano-ano, lahat ng ito ay bid'ah. Walang Eid, liban na lamang sa dalawang Eid. Alhamdulillah. Ngayon, kung halimbawa yung pagdiriwang hindi naman nauulit, pagdiriwang sa graduation day o pagdiriwang sa iba't iba pang gustong ipagdiwang ng tao, pwede kung ito ay minsanan lang, inshallah, at hindi na mauulit. Hindi na mauulit. Al-mas'alatul ula hukmuha wa dalilu dhalik. Ang unang usapin, ang hatol dito at ang dalil dito. Salatul Eid, fardu kifayah. Ang Salatul Eid ay fardu kifayah. Idha qama bihal ba'du sakatal ithm anil baqin. Kapag ginawa ito ng ilan sa mga Muslim, ay mawawala na ang kasalanan o pananagutan sa natitira pang kasapi ng jamaah na iyon. Ibig sabihin, halimbawa dito, so kung meron lang 3 dito, ako tsaka yung mga anak ko, kasi lahat kayo nasa parok, okay pa rin. Naitaguyod ang jamaah ng Idul Fitr, inshallah. Mawawala yung kasalanan ng jamaah kapag naitaguyod dito ng iilan. Pero syempre, ito ay kifaya, hindi ito ibig sabihin na mamaliitin mo. Na nakatira ka na katabi ng masjid pero hindi ka pa dadalo sa Salatul Eid, sobrang isnabero mo na nun kung ganun. Kasi di ba na talakay na natin, kahit mga babae ay pinagutusan ni Propeta Muhammad SAW na dumalo sa Salatul Eid. Kahit yung mga may buwan ng dalaw, liban na lang na hindi sila papasok sa Musallal Eid. Wa idha turikat min kulli athimal jami'. At yun nga, kung ito ay hindi gagawin
Sino man sa kanila ay nagkakasala lahat. Nagkakasala lahat. Halimbawa dito, walang nagadan o nagkakasala lahat. Liannaha min syi'air al-Islami al-Zahira, dahil ito ay kabilang sa mga hayagan na sagisag ng Islam. Ito ay kabilang sa mga hayagan na sagisag ng Islam. Waliannahu sallallahu alaihi wasallam dawama alaiha, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam palagi niya itong ginagawa, wa kadhalika ashabuhu min ba'dihi. At gayon din ang kanyang mga kasamahan paggalipas niya. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biha an-nisa, hatta an-nisa. Iniutos din ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit sa kababaihan. Illa annahu amara al-huyyad bi'tizalil musalla, liban na lang na pinag-utusan niya ang mga may buwan ng dalaw na huwag papasok sa musalla kung saan nagsasala ng Eid. Wahada mimma yadullu ala ahammiyatiha, at ito ang batayan sa pagiging mahalaga nito. Wa adhimu fadliha, at kahalagahan nito. Liannahu idha umira bihan nisa'u ma'annahunna laysa min ahli al-ijtima'i farrijalu min babin aula. Min babi aula. Dahil kung ang kababaihan ay inuutusan na dumalo sa Salatul Eid, samantalang hindi naman sila obligado na dumalo sa Salatul Jama'ah, di ba sa sala ng Jama'ah, Fajr, Duhur, Asr, Maghrib at Isha, hindi obligado ang babae na dumalo sa masjid, pero pinagutusan pa rin sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dumalo sa Salatul Eid bilang sunnah sa kanila. So mas dapat na dadalo sa Salatul Eid ang kalalakihan. Wa min ahli al-ilmi man yuqwa kaunuha fardu ainin. At syempre, meron ding mga ulama ang nagsasabi na ang Salatul Eid ay fardu kifaya o fardu ain. May ilan sa kanila nagsasabi na ito ay fardu ain, obligado para sa lahat. At syempre, applicable dito yung mga syurutu sihha at syurutu wujub. Diba sa syurutu wujub ng salah, kailangan Muslim, akil, balig, at mukim. Kung yung tao hindi Muslim, syempre hindi mo siya pupuntahin sa Salatul Eid. Kung wala siya sa hustong edad, hindi siya pupunta rin, o hindi siya obligado pumunta ng Musallal Eid. Kung siya ay baliw, hindi rin siya obligado. At kung siya ay musafir, halimbawa naglakbay ka, pumunta ka sa isang lugar, at hindi ka naman titira doon, maaring hindi ka na magsala ng Eid o hindi obligado sa iyo ang Salatul Eid. Pero sa safar kasi, linawin din natin, hindi ko yata ito nabanggit nung tinalakay natin yung Salatul Musafir. Merong tinatawag sa safar na nuzul. Nuzul, ibig sabihin pagtigil sa isang lugar. Pagtigil sa isang lugar. At sa pagtigil sa isang lugar, tatagal ka doon ng isang araw, tapos bukas maglalakbay ka uli. Mainam na sumama ka na sa sala ng Jama'ah. Okay? Sumama ka na sa sala ng Jama'ah. Dahil technically, hindi ka naman naglalakbay. Nakatigil ka na. Nakatigil ka, bagaman hindi ka mukim doon, mas mainam na ikaw ay sasabay sa Jama'ah ng Duhur, sasabay sa kanila ng Asr, 4 na rakaah, at hindi ka magkakasar, hindi ka naman traveler talaga, na kumbaga tuloy-tuloy yung iyong paglalakbay. Sa iyong kalagayan, kapag ang tao ay nasa nuzul, kumbaga yung paghimpil o pagtigil, mas mainam ang daluhan niya, ang lahat ng sala, kabilang ang Salatul Eid, insha'Allah. Kabilang ang Salatul Eid, insha'Allah. Al-mas'alatu thaniya, syurutuha, mga kondisyon nito. Min ahammi syurutiha, kabilang sa mga kondisyon nito na pinakamahalaga, dukhulul waqt, ang pagdating ng tamang oras nito, wa wujudul adad al-mu'tabar, ang pagkakaroon ng sapat na bilang upang maitaguyod ang Jama'ah, wal istitan. Istitan, ito yung pagiging citizen ng tao sa lugar na yun. Na maaring yun nga, hindi nga siya strictly mukim, pero siya hindi naman talaga naglalakbay, kumbaga, o kaya maaring naglalakbay siya, pero tagaroon lang din siya naman talaga sa bansa na yun. So dapat siyang magsala pa rin ng Salatul Eid
kasama ang Jamaah. So ang oras nito ay sa Qidur Rimh ba'da al-Ishraq. Yung Qidur Rimh, yung singhaba ng sibat, sa piniliwanag din ng ibang mga scholar, yung sibat na tinutukoy dito, yung talim ng sibat. Di ba yung sibat mahaba, may hawakan. Yung talim niya isang dangkal, ganun. So mula sa horizon, kung yung araw ay tumaas na ng mga isang dangkal mula sa horizon, mga 15 minutes yun, 20 minutes, pwede na magsalatul Eid. Pwede na magsalatul Eid hanggang sa oras bago ang duhur. Yun ang oras ng salatul Eid. Kaya nga, natalakay na natin ito. Kung halimbawang darating ang balita sa mga tao na nagpapasting sila, halimbawa sa ika-30 ng Ramadan, tapos dumating sa kanila yung tagapagbalita ng gobernador, sasabihin ng gobernador, Eid na ngayon, bakit nagpapasting pa rin kayo? So puputulin nila yung fasting nila. Kung halimbawang dumating yung tao na yon, yung tagapagbalita, after duhur, ititigil nila yung fasting nila, pero hindi sila magsasala ng Eid. Bukas pa. Kasi merong tamang oras ang salatul Eid. Merong tamang oras ang salatul Eid. Pagkatapos ng sunrise hanggang bago mag-duhur. Pagkatapos mag-sunrise hanggang bago mag-duhur. Gayun din, yung hindi siya nakapagsala ng salatul Eid, kaya gusto ko rin balikan nito kasi marami akong bagong nalaman tungkol dito. Yung hindi nakapagsala ng salatul Eid sa masjid, sa kahit ano pang dahilan, pwede niya itong ikada sa bahay, sa tindahan, o kung nasaan man siya. 2 rak'a rin. 2 rak'a din. Nakatulad halimbawa kung na-late ka dumating sa Musallal Eid, dumating ka, nagtatasyahud ng Jamaah, ibig sabihin hindi mo na naabutan yung 2 rak'a, pag taslim ng imam, 2 rak'a ang tatayo mo. So ganun din sa bahay. Ngayon ang tanong, bakit ka pa magkakada kung fardu kifaya naman ang salatul Eid? Di ba? Ibig sabihin, ginawa na yun ng mga tao, kahit hindi ka na mga magsalatul Eid, wala ka ng kasalanan, di ba? So bakit ka pa magkakada? Ang kada na yun ay bilang pagpapahalaga mo na lang, inshallah, sa salatul Eid, kaya pwede mo rin yung gawin. Kahit wala ka doon sa Musallal Eid at lumipas na yung oras. Halimbawa, natulog ka ng gabi, tapos nagising ka kinabukasan, duhur na. Ang tindi matulog, duhur na. So nagpajar siya, nagsala ng pajar, tapos nalaman, uy, Eid pala. So sa kada ng isang tao, pwede siya magsala kahit hindi umaga. Naintindihan nyo? Pwede siya magkada kahit hindi umaga. Pero yung grupo ng mga tao, ito yung pinagkaiba. Yung grupo ng mga tao, yung kanina, yung nagpapasting sila, tapos dumating yung balita na Eid na pala. Hindi sila pwedeng magsalatul Eid pagkatapos ng pagdating na ng oras ng duhur, hindi pwede. Bukas na sila magsasalatul Eid sa umaga. Okay? Kasi gagawin nila ang kanilang salatul Eid bilang Jamaah, kaya dapat gawin nila ito sa tamang oras. Samantalang yung nagkakada, gagawin niya ito bilang kada, actually maaring meron siyang kasama pero salatul Eid na lang naman yung gagawin niya hindi naman siya magkukutba. Pero yung mga tao na magsasalatul Eid, kinabukasan sila magsasalatul Eid, kung halimbawa nalaman nila na Eid na pala, pero hapon na o tanghali na. Bukas na sila magsasalatul Eid. At syempre, yung nga sinabi dito, fala tajuzu qabla waqtiha. So hindi pwede na mauunang magsalatul Eid ng mga tao bago pa ang oras nito. Halimbawa, after Fajr, nagsalatul Eid na sila, hindi pwede. Kailangan sumikat muna yung araw at lumipas muna ng kaunti ang panahon, ang oras. At mas lalong hindi pwede na yung tao magsasarili ng Eid. Diba? Parang si Barcelona, Salim Gimba, titigas ulo ng mga yun May sarili silang moon sighting, may sarili silang deklarasyon kung kailan nagsimula ang Ramadan. Ibig sabihin yan, baka sa dulo ng Ramadan, iba yung Eid nila, ibang araw. Hindi pwede. Dapat sasabay ang tao kasama ang kumbaga Jamaah o ang
kabuuan ng mga Muslim sa isang lugar o isang bansa. Gayun din, wala yajuzu fi aqalli min 3 ashkhas. So, 3 ang minimum sa Salatul Eid. 2 sa Salatul Jamaah. Okay? Salatul Jamaah 2. Pero sa Salatul Eid, 3 ang minimum. 3 ang minimum kasi dito sa Salatul Eid, dinuunawa ito na siyempre kasama na rin dito ang khutbah. Kahit ang khutbah, actually ang khutbah sa Eid ay sunnah. Ang khutbah sa Eid ay sunnah. Pero lilinawin ko rin, ang khutbah sa Eid, di ba baligtad? Sa Jum'ah, mauunang khutbah tapos sala. Sa Eid, mauunang sala tapos magkukhutbah. So merong mga tao, pagkatapos magsala at nagkukhutbah na yung khatib, magtatayuan na sila tapos ang ingay na, ang gulo-gulo na. Hindi pwede yun. Oo, ang khutbah ay sunnah, pwede kang umalis, pero umalis ka ng tahimik. Hindi nandun ka, manggugulo ka na doon. Yung ginugulo mo yung mga tao, kinakausap mo yung mga tao na nakikinig ng khutbah, niyayaya mo sila, di ka na, umalis na tayo, punta tayo ng parok, may party doon. Hindi ganun. Igalang nyo rin yung khutbah ng imam kahit yun ay sunnah. Kasi yung gustong makinig, subject pa rin siya doon sa mga batas ng pakikinig sa khutbah. Ikaw, ayaw mong makinig ng khutbah kasi para sa iyo sunnah o kumbaga minamaliit mo lang yung sunnah, umalis ka lang ng tahimik, inshallah. Pero hindi yung mananatili ka doon sa musalla tapos maingay ka doon, binabati mo na yung mga tao ng Eid Mubarak, yung mga gusto pang makinig ng khutbah, kinukulit mo na, inaabutan mo na ng ice cream o ng lugaw, kung ano-anong pinamimigay pag Eid. Hindi, hayaan mo lang yung mga tao na gustong makinig ng khutbah. Hayaan mo lang sila, inshallah. Pero yun nga, sunnah. Kung gusto mong umalis na pagkatapos ng sala, kasi maaaring may pinahintulutan naman na dahilan eh. Halimbawa, yung kapag Idul Adha, kailangan mo nang magkatay ng baka o ng kambing o ano paman. So, pwede ka nang umalis at hindi na makinig ng khutbah. Pero syempre, mainam din yung makinig ng khutbah, inshallah, dahil wala namang gawaing mabuti ang gagawin ng tao, liban na lamang na ito ay gagantimpalaan din ni Allah. Minsan kasi mga ganong gawain, hindi maganda eh. Parang nagiging ugali ng tao, sabi niya, sunnah lang naman yan, ganito, ganyan. Parang hinahamak na niya. Hinahamak na niya yung mga gawaing sunnah pagdating sa mga ahkamut taklifiyah. Hindi pwede. Kung naniniwala ka, kumbaga na ito ay sunnah, wag mo rin naman itong maliitin, inshallah. So nga, hindi ito pinahintulutan sa less than na 3 tao. Okay? So kailangan 3 at least ang magsasala ng Salatul Eid. Wala tajibu alal musafiri gayral mustautin, at hindi ito wajib sa musafir na hindi mustautin. Yung musafir, yun talagang hindi siya taga roon. Hindi siya, alimbawa, may foreigner pupunta rito, Amerikano, o hindi siya mauobliga na magsalatul Eid. Pero kung Pilipino, taga Batangas ka, nagpunta ka rito, musafir ka, mag-obliga ka pa rin. Kasi mustautin ka naman sa buong Pilipinas, kahit traveler ka pa. Pero siyempre, mas mainam, kung ikaw nga ay nasa nuzul, ikaw ay nananatili nakahimpil sa isang lugar, kung anong ginagawa ng mga tao doon, gawin mo rin. Nagsasala sila, magsala ka rin. Nag-iid sila, mag-iid ka rin, insha'Allah. Al-mas'alatu thalitha, al-mawdi'u allati tusalla fiha. Ang lugar na kung saan pwede magsala ng Salatul Eid. Yusannu an tusalla fi sahra'i kharij al-bunyan. Sunna na magsala ng Salatul Eid sa disyerto o malawak na lugar na nasa labas ng mga gusali. Ibig sabihin walang gusali. Halimbawa, palayan, pwede, basketball court, plaza, pwede, inshallah. Pero syempre, minsan piliin naman ng tao kung saan siya magsasala ng Salatul Eid. Minsan, may nakita ko nagsala ng Eid. Yung imam, ando si Jose Rizal sa likod niya. Di nung nagsasala sila, nakaharap sila kay
kay Jose Rizal, kasi plaza eh. Umanap naman sila ng maganda-gandang lugar, inshallah, na pwedeng pagsalahan na wala silang, kumbaga, kaharap na rebulto o ano pa man. Minsan, baka meron niyang magsasala, wala nang pakialam. Nagsala sila, yung sa direksyon ng Kibla, may Mama Mary o merong krus. Piliin naman ng tao yung lugar na kung saan niya gagawin ng kanyang sala, inshallah. Piliin niya, inshallah. Sa merong hadith iniulat ni Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri wal adha ila al-musalla. Iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumalabas daw para sa Idul Fitr at Idul Adha tungo sa musalla. Yung ay musalla na tinutukoy dito, liban pa sa masjid. Kasi nga, malalaman natin yung pagpapahalaga dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi nalalaman nating lahat na yung sala sa Masjidun Nabawi ay 1,000 times ang reward kaysa sa sala sa ordinaryong masjid. Nagsala ka rito, may isang reward. Pag nagsala ka sa Masjidun Nabawi, 1,000 times ang reward. Pero sa kabila nun, nagsasala pa rin sila ng Salatul Eid sa labas bilang bahagi ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon nga, wal qasdu min dhalika wallahu a'lam idharuhu hadihi syaira. Nang layunin ng paglabas ng mga Muslim na sila ay nagsasagawa ng Salatul Eid sa labas ng masjid ay upang ipahayag ang dakilang sagisag ng ito ng Islam. Ang dakilang sagisag na ito ng Islam, yung Eid, para makikita ng mga tao, lalo na hindi Muslim, inshallah. Wa ibrazuha. Yung nga pagpapahayag nito. Pero nga, mamili naman yung tao ng lugar, inshallah. Kasi minsan, merong magsasala sa park. Alam naman natin, minsan yung mga park marumi. Dinadala dyan yung mga aso, dyan pa yan dudumi. Di ba? Mamili yung tao ng marapat na lugar na pwede siyang magsala, naligtas siya sa anumang karumihan o anumang pamiminsala ng tao at iba pa. Siyempre, mga rebulto. Iwasan niya yun, inshallah. Wa yajuzu salatuha fil masjidil jami' at pinahintulutan naman ang sala ng Salatul Eid sa Masjidul Jami', katulad nito, Masjidul Jami' ito. Meron Salatul Jumu'ah dito. Min udrin kalmatari warrihas syadida wa nahwu dhalik. Kung merong panganib na baka umulan o merong malakas na hangin, so pwede magsala ang mga tao sa loob ng jami', inshallah. Pwede magsala ang mga tao sa loob ng jami', inshallah. Siyempre natalakay na rin natin yung tungkol sa hukom sa jami'. Hindi lahat ng masjid ay pwedeng magiging jami'. So sa isang lugar, mamimili lang sila ng isang masjid na malaki na pwede silang magkasya doon pag Biyernes at yun lang ang magkakaroon ng Salatul Jumu'ah. Okay, hindi katulad sa ibang lugar, halimbawa doon sa Baseco, kada kanto may masjid, kada kanto may Salatul Jumu'ah, kada kanto may Salatul Eid, hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan yung mga tao nagkakaisa sa isang jami' lang at isang lugar kung saan may Jumu'ah at isang lugar kung saan may Salatul Eid. Alhamdulillah. So itutuloy natin ito inshallah. So matatalakay pa natin yung iba pang mga usapin. Yung oras, nadaanan na natin ito kanina ng pahapyaw, yung oras ng Salatul Eid, at yung mga kaparaanan dito, inshallah, at iba pang mga usapin. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.